Sa mga Dre, Mingson here. So today, meron tayong dalawang shock dito na pang Sniper 155. Magkaibang brand, magkaibang design. Meron tayong RCB dito na DB2 line. Meron din tayong Solfili dito na GT2A. So differentiate natin kung ano yung mga pinagkaiba nilang dalawa. Simulan natin sa packaging. Packaging ni RCB ay premium, while kay Solfili ay carton box. Si RCB matagal na sa market when it comes to motorcycle parts. While Solfili naman, itong ganitong pyesa nila ay bago lang sa motorcycle industry. Pagbukas mo, napaka-premium ng feeling nung pagkabili mo ng produkto. Pagbukas mo, meron siyang suspensor user manual, meron siyang dalawang sticker na premium lock, at meron din siyang kasamang warranty card. Simula tayo sa pamihit. Ito yung pamihit ng preload mo para mapihit mo siya. Kahit yung pamihit, meron siyang premium feel dahil stainless siya, tapos hindi mo siya makikita na parang pipitsugin yung pamihit lang siya. Second, yung holder ng baso. Lightweight siya, tapos meron na siyang dalawang kasamang tornilyo. And syempre, meron kang bracket kung saan i-mount yung shock mo mismo. Napakalaking bagay na to, kasi kung wala to, hindi mo malalagay yung shock mo. At ito na yung pinakihintay ng lahat. So ayan, premium black, napakaganda ng pagkaka-black niya. So yung baso niya, hindi naro-rotate itong part na to. Unlike nung sa ibang aftermarket na suspension, naro-rotate siya. Meron siyang adjustment dito ng compression. Hindi rin siya naro-rotate, pero yung material sa ginamit dito at saka dito ay stainless pareho. Ito pinaka-damper niya sa taas at sa baba, stainless din siya. Meron siyang preload adjustment kung saan gagamitin mo itong adjuster, pang-adjust na to, at dito mo siya isusok sa mga butas ng adjuster niya. Kung mas matigas yung spring mo, mas matigas yung play ng shock mo. Yung hose na ginamit, braided na siya. Puntahan ngayon natin yung detalye na nakasulat dito sa coil mismo o sa spring mismo. May nakalagay dito na 600 pounds per inch, tapos 11.5 to 106 mm. Yung 600 pounds per inch, yun po yung value na kung saan kailangan mo ng 600 pounds bago mo mapresto ng 1 inch. Yung 11.5 naman na nakalagay dito, yun po yung diameter nitong mismong spring niya. Then yung 106 mm naman, yun po yung mismong height ng spring na nakakabit dito sa monoshock na to. Yung nakalagay naman sa gilid ng box kung saan nakalagay 208 mm, yun po yung total height nitong shock nito. Kung dito sa baso, meron siyang adjuster na compression. Sa spring naman, meron siyang adjuster para sa preload. And then, syempre, yung sa rebound, nandito sa ilalim. Para sa presyo naman ito, nandiyan sa screen. Saan na yung karton sa Divisoria? Ito. Okay, dito tayo sa Solfili. Karton pa lang, okay naman siya, presentable naman siya. Para siya makikita na karton lang sa Divisoria. So, tignan natin yung laman. Yung laman ito ang mahalaga eh. Hindi naman yung karton. So, pagbukas mo ng karton, meron kang warranty conditions dito at warranty card. Meron siyang pamihit para din sa preload ng spring. Meron din siyang Allen wrench. Tapos ang kulay na meron nito ay black at saka yellow. Kung bukas mo ng box, wala kang ibang makikita, kundi na itong shock mo mismo. So, di ba? Very minimalist. Isa sa nagustuhan ko rito, very compact siya compared dun sa RCB na nakalabas yung baso, kung saan pwede mo siya ma-discrash kapag sumemblang ka. Unlike dito sa Solfili, yung baso niya naka-attach na mismo dito sa mismong unit. At kung saan sumemblang ka, hindi ito madadamage. So, meron din siyang preload adjuster dito kung saan gagamitan mo siya ng pamihit. At yung compression naman ng spring niya ay meron din siyang 600 pounds per inch kung saan kailangan mo ng 600 pounds bago mo mapresto ng 1 pulgada o ng 1 inch. Ang coil diameter niya ay 11.5 din at ang spring height niya ay mas maliit compared sa RCB dahil meron lamang itong 95 mm. Pero ang total height niya from bottom to top ay 208 mm din. Kung sa mga pihitan lang naman din, hindi papatalo ang Solfili. Itong kulay pula ay para sa compression, while yung isa naman, ang kulay itim, ay para sa rebound. Pagdating naman dito sa parang pinaka-damper niya, correct me if I'm wrong, parang hindi to stainless. In due time, possible kalawangin to. So all in all, para sa akin, ganda rin naman to. Presentable siya tapos compact, and very reasonable siya para doon sa presyo niya. Ito yung tsura ng side-by-side comparison niya. Kung titignan mo yung lapad, mas malapad itong RCB compared dito kay Solfili. Personally, ito yung gamit ko sa Sniper 155 ko. So far, wala akong nagiging issue dito. But one thing is for sure, na mako-comment ko pagdating dito sa RCB ng DB2 line, medyo matigas siya. Kahit yung pinakamanipis na coil na yung gamit ko. Itong si Solfili naman, ayoko mo maging unfair. Since di pa ako nakatry dito, pa-comment na lang kung sino yung mga anak na ganito na.
kung ano yung experience nyo kay Solfilin na mo siya para kay Sniper 155. Ang isang napansin ko ay pareho silang global brand ni MKA while CRCB ay directly distributed by MKA. And on the other hand, si Solfilin naman siya yung mismong distributor and under siya na brand ni MKA. Pareho lang din sila ng factory or office address na nakalagay sa packaging. So that's pretty much it for these two products and sana nagbigyan ko kayo ng idea o ng konting information pagdating dito sa dalawa. So sana nakapag-decide na kayo kung sino pipiliin nyo sa dalawa. So in behalf of Ace Precision Motor Parts, kung saan available to dalawang produkto na to, I'm Minson Motomedic, Sheshe, rock and roll.